people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay nakapag-dinner na ng bonggang-bongga ngayong gabi. So, ako naman ito, kararating ko lang galing school kasi nga syempre, may event kami sa darating na Christmas Day and then of course, pinapractice ko yung mga bata para sa kanilang Christmas presentation. Di ba? Ang bongga lang. So, kaya lang, pagod na talaga ang lolo mo kasi sa sobrang dami talaga na pinapractice kong bata. Nakakaloka naman. Anyway, masaya naman ako syempre para kay Jesus to. At gusto ko maintindihan ng mga bata kung ano nga ba ang meron ang ating Christmas Day, di ba? So, yun ang gusto kong ihatid sa kanila. At sana mahatid ko to ng bonggang-bongga. At sana gabayan ako ni God, di ba? So, yun. So, syempre, ngayong araw na to, marami tayong chika na talaga namang, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero syempre, bago ang lahat, ay gusto ko munang pasalamatan ng lahat ng tumututok dito sa Mama Sam Vlog. At syempre, dahil ngayong araw na to talaga pinagandaan ko ang mga chika natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, tingin mo sa Latina Beauty na talaga namang umaariba ng bonggang-bongga katulad ni Miss Mexico dito sa Miss Universe, Nicaragua at Colombia. Tingin mo, Mama Sam, sila talaga ang isang simbolo ng pagiging isang Miss Universe? Simbolo sila yung dapat na na laging nananalo yung mga ganitong beauty. Ako hindi. Para sa akin, syempre, ang beauty ng mga Latina talaga, hindi mo naman talaga matatawaran kasi talagang mga Diyosa talaga yung mga kagandahan na meron sila. Yung alam mo yun, kapag nakita mo sila, para silang mga anghel na nalaglag sa lupa. Pero, ang masasabi ko lang, syempre dapat, hindi lang sa ganda ipinapakita ang isang kagandahan ng isang babae. Dapat yung angking ng pagiging isang matalino, yung kung paano to magsalita, kung paano mag-deliver ng mga sinasabi niya, at kung paano ba siya maging isang inspirasyon sa lahat. Mas gusto ko yung Miss Universe ng IMG kasi para sa akin yung mga Miss Universe nila talagang nakaka-inspired. Tapos bukod doon talagang masasabi mo talaga spoke well person talaga yung mga babae doon. Bukod doon sa may beauty na talagang masasabi ko total package pa. Kasi yung kay Trump era saka yung parang feeling ko yung ngayong era parang wala lang, ganda lang ang meron sila. Imagine mo si Miss Nicaragua, kung iisipin mo, ano ba talaga ang naging advocacy ni Miss Nicaragua? Bakit ka ba may inspired sa kanya? Ano ba talaga ang ibinigay niya ka-inspired para sa atin lahat bilang isang Miss Universe? At ano nga ba ang boses na meron siya? Bakit hindi natin siya narinig nagsasalita? Bakit parang wala silang ganap, di ba? So, kung ako yung tatanungin mo, mas gusto ko yung kay Trump era kasi kapag nagsalita talaga yung Miss Universe doon, ay nako, winner. Talagang total package talaga sila, body, beauty, and brain. So, yun. So, lalo na pag na-interview na sila, talagang marami kang mapupulot. Dito sa mga bagong Miss Universe ngayon, yung mga ganitong, yung mga Latina, parang feeling ko, ganda lang talaga ang panlaban nila. Diba? Do you agree ba, guys? Ako, sa totoo lang kapag Latina ang nananalo, sa totoo lang, beauty talaga ang meron sila. Yung kumbaga perfect silang tignan, pero pagdating sa kudaan, medyo parang wala din naman, hindi naman masyadong palong-palo. Mas nakaka-inspire talaga yung mga katulad ng galing sa mga South Africa, galing sa Philippines, di ba? So, bongga yan. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, from Earth to Universe. Mama Sam, tingin mo, Mama Sam, mas talagang kalidad ba ang mga galing na babae sa Miss Earth para sa Miss Universe? To be honest, ako kasi, ang Miss Universe kasi, kapag ang babae ay galing sa
tawag dito, sa Miss World, siguradong panalo sila. As in talagang nagta-title talaga sila 100%. So, ibig sabihin, ang babae sa Miss World ay beauty with the purpose talaga. So, ibig sabihin, kahit hindi sila manalo doon sa Miss World, kapag dinala sila sa Miss Universe, nagiging total package. Kumbaga, yung standard ng Miss World ay pasado dito sa Miss Universe. And then, ngayon sa Miss Earth naman, wala pa tayong nakikitang kandidata na from Earth to Universe, medyo parang hirap din sila manalo. Bihira sa kanila yung nakakatungtong hanggang top 5. But, yung mga kandidata naman nila, laging pumapasok sa semifinals, for sure. Pero hanggang top 5 lang yung nararating. Hindi pa sila yung talaga from Earth magiging Miss Universe. So, ibig sabihin, hindi pa ganun kapasado yung standard ng mga babae na galing dito sa Miss Earth. Kahit top 4 na sa kanila or kung ano man ang nakuha. Kahit din naman sa supranational, kung papansinin mo, titled na, di ba? Pero hindi pa rin nila pinanalo. But sa supranational, it's almost there kasi naaalala ko noong 2020 si Miss Peru, di ba? Nag-second runner-up siya. Third runner-up. Tapos, eto naman si Antonia Forsyth, nag-first runner-up. Tapos, nag-top 5 naman si Miss Puerto Rico. So, ibig sabihin, talagang yung mga galing sa Miss Supranational, medyo parang pumapasa na talaga sa panlasa ng Miss Universe. Konting-konti na lang. Charot. But for me, it's about the girls. It's not about saan ba siya galing na pageant. Kahit kasi galing to sa Miss Intercontinental or galing to sa Miss Grand or galing to sa anman pageant, basta kalidad talaga yung babae na pwedeng manalo ng Miss Universe, mananalo siya. So, do you agree, guys? Di ba? So, hindi naman yan yung basihan na, ay naku, galing siya sa Miss World, panalo yan. Ay naku, galing to sa Miss Earth, panalo to. Hindi eh. Parang ang ending pa rin talaga, iisipin mo, ano ba talaga yung kalidad na meron yung isang kandidata para manalo siya dito sa competition, di ba? But, nanghinayang lang ako kay Antonia Forsyth kasi si Antonia kasi title holder sa supranational. Kumbaga, parang sayang hindi niya nakuha yung Miss Universe. Pero, she's almost there. Nag-downgrade ba si Antonia Forsyth? Ako parang feeling ko hindi. Kasi parang Miss Universe kasi to, di ba? Paano naman siya mag-downgrade, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, bagong reyna ng Miss Intercontinental na from Thailand, possible kayang sumali pa to sa susunod na panahon sa ibang pageant? Ako, to be honest, nakikita ko na parang yes, pwede pa siya sumali kasi una, bata pa siya. Pangalawa, may caliber talaga siya. Kahit yun dito sa sa Miss Universe Thailand, ay nako, hindi niya mararating ang third runner-up na ngayon ay siya na ang first runner-up dyan kung hindi siya caliber. But mas gusto ko pa rin syempre ma-improve siya ng todo-todo. Dapat yung communication skills niya. I think much better na i-develop niya yung kanyang communication skills. Kasi once na ma-develop niya yung communication skills niya, malayo ang mararating niya. Lalo na ngayon, naging reyna siya dito sa Miss Intercontinental. Tapos, maganda ang kanyang com skills. Pwede siya pumunta sa supranational o kaya dito sa Miss Universe. Alam nyo, sa totoo lang, si First One, kung maganda ang com skills neto, I think panalo to dito sa supranational eh. Kaso hindi. Kaya hanggang doon lang yung narating niya. Eh ngayon ang hinahanap sa supranational, kailangan makuda ka. So I think kung gusto nila sumali pa sa mga susunod na pageant, kailangan ang unang-una nilang i-improve ay yung kanilang com skills. Kasi yung kanilang pasarela, beauty, body, I think perfect na doon. So ang kailangan nilang gawin, wag na silang mag-focus doon sa performance nila. Mag-focus sila sa kanilang com skills para mas ma-improve pa and then mas kaya pa nilang manalo sa iba pang international pageant kung may pangarap pa sila. Pero kung ang gusto lang nila ay maging Miss Intercontinental, it's enough na sa kanila yon. Eh di, wag na silang mag-aral o wag na silang mag-improve na kanilang com skills. Hayaan na lang nila na ganyan ang kanilang com skills. Charot! So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Earth Venezuela? Tingin mo, kaya na kayong manalo ng corona? I think oo. Kasi hindi naman masyado tinitignan yung ng Miss Earth yung beauty ng girls. At tinitignan nila kung ano yung ino-offer mo dito sa Miss Earth. Kung gaano ka ba ka-concern sa environment at ano ba ang nalalaman mo tungkol sa environment. Ayun yung nakikita ko ngayon. Kung gano'n siya kagaling, edi winner siya.
So, I think, yung caliber siya, and then nandoon naman yung kanyang performance level na talaga namang masasabi ko na, wow, ang ganda. So, good luck sa kanya. Siguro makakarating to hanggang top 10 or top 8. Pero top 4 parang feeling ko medyo malabo pa para kay Miss Venezuela. Depende kung magugustuhan talaga siya ng judges, kung ano ba talaga yung ino-offer niya sa hurado. I think winner siya doon. Diba? So, yon. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sa top 5 finalists ng Miss Universe, ano ba talaga ang ganap nila ngayon? Wala. Charot. So, napansin natin kasi syempre, closer to the year naman. Kumbaga, parang end of the year na. So, parang hindi ko nakikita na gagawa sila ng mga activity. Hindi katulad nung nakaraan taon, di ba? Parang yung top 3, top 5 na iimbitahan pa sa mga activity. So ngayon kasi parang feeling ko napagod sila dito sa Miss Universe and then kailangan nilang magpahinga ng bonggang-bongga. And then si Miss Universe naman, kagagaling lang niya dito sa Indonesia para sa kanyang taping sa Vitamin C 100. Ano ba yung 100 si Vitamin C? Diba? Taon-taon naman kasi, diba? Mga Miss Universe winners ang kinukuha nila dyan. So ngayon, parang feeling ko wala pa siyang mga ganap. So, nag-aabang pa sila na kung ano pa yung mga activity na gagawin nila in the future. Pero, siguro mag-expect tayo by January na. And then, doon naman sa top 5, wala naman. Eh, kahit naman noon, di ba, ang top 5 ng Miss Universe, hindi naman yan nagkakaroon ng eksena. Kasi para bumabalik sila sa kanilang country and then depende na yun kung paano sila madidevelop doon sa ano ang eksena nila sa kanilang mga country. So, wala talagang ganap. So, ang expect mo lang dyan, syempre, yung title holder. Actually, maswerte nga si Antonia Forsun kasi ang dami niyang ganap dito sa Thailand. Ganon din si Michelle D, di ba? Ang swerte din ni Michelle D. But yung the rest, yung mga first runner-up, second runner-up, kahit naman noon wala naman silang masyado talagang ganap sa mismong Miss Universe. Pero sa mga country nila, pumapalo sila ng bonggang-bongga. So, good luck dito kay Nicaragua. Tingnan natin kung matutulog na nga lang ba siya sa buong reigning niya at hihintayin niya na lang na palitan siya ng bonggang-bongga sa November. Charot! So, hindi naman mapapaaga kasi di ba in-announce na ng Mexico na gusto nila ang Miss Universe ay maganap ay November. Oo. So, abangan natin yan. November next year. Siguro naman din na nila uurong yun, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Netherlands versus Philippines dito sa Miss Earth. Tingin mo, Mama Sam, without makeup, sino ang mas angat? Siyempre, mas charming ang beauty ni Miss Philippines. Kasi si Netherlands, kapag wala na siyang makeup, parang ang plain ng itsura niya. So, gumaganda siya kapag nami-makeupan. So, maganda naman siya, pero hindi siya kasing ganda ni Philippines na kahit walang makeup talaga. O nga talaga yung beauty, di ba? Iba talaga si Miss Philippines, parang ako lang yan. Walang makeup, pero ang ganda-ganda. Charot! So, yan. So, ako parang feeling ko, maganda talaga si Aliana Aduana. May makeup siya o wala. Kasi iba talaga yung skin niya, ang glossy-glossy, di ba? So, yon. So, good luck kay Liana Aduana. So, sana maksungkit niya yung corona. Doon naman sa national costume niya, nagtatanong sa akin, Mama Sam, kamusta yung nat cos ni Liana Aduana? Eh, syempre, pasabog, di ba? Parang nakita mo ba kung paano niya to eksena? Naloka talaga ako ng bonggang-bongga sa kanya dahil iba talaga ang caliber niya. So, sobrang surprising, sobrang pasabog. Lalo na yung binuksan niyang gano'n. Tapos, wow, ang ganda. Para siyang diwata ng kagubatan. Di ba? So, yun. So, panalo. Ang galing nung creative, ang galing nung idea, ang galing kung paano niya and-execute yung kanyang performance para sa kanyang national costume. At marami naman natuwa, in fairness. Kung mananalo ba siyang best national costume, ayan yung abangan. Abangan natin dito kay Liana Aduana. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tapatan ng dalawang reyna sa Binibining Pilipinas na nagpunta nga dito sa Miss Universe. Ito nga, wala nang iba kundi si Chris Stephanie Johnson at saka si Atisa Manalo. Mama Sam, tingin mo, pag silang dalawa ang nagtapat sa Miss Universe, sino ang dapat manalo? Ako. Charot. Actually, syempre, si Chris Stephanie Johnson, lumalaban pa lang sa kanyang national pageant. Tapos itong si Atisa Manalo nyata, appointed mula doon sa kanyang regional pageant. So, parehas sila na, alam mo yon na inaabangan natin sa Miss Universe. Si Chris
Stephanie Johnson, para sa akin, excited ako para sa kanyang laban dito sa Miss Cebu. Bakit? Kasi gusto ko malaman kung siya nga ba ang mananalo. Ayun yung number 1 na inaabangan ko sa kanya. Pangalawa, syempre, nandoon ako na parang gusto kong malaman kung ano nga ba yung mga eksenang gagawin niya para makuha niya ang corona niya dito sa Miss Cebu. Syempre, alam naman natin, basta Cebuana, guwapa, di ba? So, I'm so excited na pumunta siya dito sa Miss Universe Philippines kasi syempre, magandang bardagulan to pag nagkataon. Kung nandiyan dyan si Atisa Manalo, mas interesting yung laban ng Miss Universe Philippines kasi syempre, andyan si Atisa Manalo, andyan dyan si Chris Stephanie Johnson. So, alam mo na may mga napatunayan na to sa national pageant sa Binibining Pilipinas. At hindi lang yon, mga reyna talaga sila, mga title holder sila ng Binibining Pilipinas. At plus, nandoon na exciting dito sa momentong to, yung kung sino ba ang mananalo sa kanila. Pareha silang magaling pagdating sa international pageant. Si Chris Stephanie Johnson, nag-second runner-up to sa tawag dito, Miss Intercontinental, di ba? And then, ito naman si Atisa Manalo, first runner-up sa Miss International. Kung tutuusin, kung titignan mo yung ranking, syempre, mas mataas yung kay Atisa Manalo kasi she's a first runner-up sa Miss International eh. So, ngayon, ang titignan mo dito, hamon to kay Chris Stephanie para kabugin niya itong si Atisa Manalo. So, ang aabangan mo doon, kaya bang kabugin ni Stephanie itong si Atisa Manalo? Kasi parang feeling ko naman, wala namang pressure kay Atisa Manalo kasi parang kung i-level mo nga yung ranking nila, syempre, mas mataas ng nakuha ni Atisa Manalo doon pa lang sa Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas International is one of the top crown talaga. More than dito sa Miss Intercontinental. Pangalawa, syempre sa international pageant, nag-first runner-up siya sa Miss International. And then si Chris Stephanie ay second runner-up. So ngayon, titignan mo ngayon kung ano ngayon ang hamon na gagawin ni Stephanie Johnson sa sarili niya para makabog niya itong si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. Pero syempre, hindi natin kailangan i-underestimate yung kakayahan ni Stephanie kasi parang kung sasabihin mo, yung kay Chris Stephanie kasi kung sasabihin mo, wala matatalo na yan kasi first runner-up itong si no. Challenge to sa kanya ngayon. So, pwede dito manalo si Chris Stephanie, pwede niyang makabog si Atisa Manalo, at pwedeng kabugin din siya ni Atisa Manalo. So, yun yung interesting dito. Kung pareha silang mag-join talaga dito sa Miss Universe Philippines. So, yan talaga ang bardagulan. Kasi matinding hamon sa bawat laban nila. And then, kahit ako, excited ako. Sino ba ang papaboran ko? Wala pa. Kasi mas gusto ko makita sila na kung paano sila nagko-compete, kung ano yung ino-offer nilang bago, at saka syempre yung transformation nila as a candidate for the Miss Universe Philippines. Yun talaga yung dapat natin tignan. Kasi baka mamaya, etong si Chris Stephanie biglang panalo na, pasabog yung eksena. Tapos ito naman si Atisa Manalo, mamaya wala naman pala siyang gagawin na transformation sa sarili niya. Eh di wala din. Mas maganda, abangan natin kung ano ang pagbabago, ano ang looks, ano ba ang makikita natin sa kanila bago natin piliin kung sino yung gusto nating manalo para ipadala sa Mexico. So, abangan muna natin kung mananalo ba talaga etong si Chris Stephanie dito sa Miss Cebu. But for sure, kasi kung tutuusin, overqualified na siya para sa pageant na to. Kumbaga, sa mga makakalaban niya siya na talaga yung tinik sa kanilang lahat, di ba? And then, for sure, madali niya makukuha ang corona. At doon naman sa nagsasabi na ang mga maglalaban na sa Miss Universe Philippines ay puro mga overage, di ba? Puro mga thunders daw. I think hindi naman. Bata pa naman si Atisa Manalo at pasok na pasok pa talaga yung edad niya kasi she's at 25 years old or 26. And then, parang tamang-tama lang yung edad niya para sa competition ng Miss Universe. And then, eto si Chris Stephanie Johnson, ayun, she look younger din naman. Hindi naman siya mukhang matured. So, yun yung abangan natin sa laban nila sa Miss Universe. Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Kaya, guys, ano naman ang masasabi mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe
dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.